Hello mga kahamog, what is up at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa inyong lahat at nagbabalik na naman ako ulit sa walang kwentang vlog ko ngayon. So nakaraan kita nyo naman na napaandar namin ni tatay itong closing van na to at daladala ko siya ngayon dito malapit sa City 1 at andito ako ngayon sa Horizon Cafe para syempre magkakape. Ayan, so pasok na tayo at grabe parang pandemic ata dito ah. Grabe walang katao-tao pati dito sa may cashier o di kaya mas maaga pa akong dumating sa trabahante dito. Anong mga kahamog na nakawin ko na ba lahat dito? Di joke lang, baka doon ako sa kulungan magpapasko. So labas tayo dito at tignan natin ano meron dito sa kabila. Tao po pambihira, bukas yung tindahan pero walang tao, putang inang yan. Kahit dito sa likod walang katao-tao pati rin sa may cashier, paano na ako magkakape nito? Wala na, finish na. So never mind mga kahamog, baka sobrang aga pa ngayon at time check alas 6 pa lang sa umaga. Oo, tama, narinig nyo, alas 6 ako gumising ngayon para maaga tayong makapag-ayos nitong camper van na napulot natin kay Lolo Chino. So ang agenda natin ngayon ay ang pinakahihintay nyo na ere-restore na natin itong camper van at ipapaayos natin to sa shop na nagngangalang Engine Electrical Transmission Service and Repair. Tangina, yun naman talaga yun. Di ko alam kung anong pangalan talaga ng shop nila, basta paayusan ng kotse yun na yun. Ayan, so samahan nyo ako papunta doon at buti na lang talaga nakaabot pati dito sa kapehan itong van, kung hindi pa mas malaki yung problema, mas malayo ang aabutin ng biyahe nito papunta sa shop. At nga pala, nung sinabi ko nung nakaraan na makakasama ba si tatay ngayon sa vlog ko ay wala nga pala siya ngayon or hindi siya makakasama kasi titira daw muna siya ng saging. Biro lang, medyo busy si tatay ngayon sa buhay-buhay at sabi niya meron daw muna siyang aasikasuhing importanteng bagay. Okay. Tanda na nun kung ano-ano pinaggagawa sa buhay. Ayan, so dadaan muna tayo dito sa tollgate at syempre dadaanan lang natin walang bayad-bayad. Nakikita nyo ngayon yung driving skills ko dito sa van, magmala Max Verstappen ako ngayon. Partido malag pa yan. Tangina na, sobrahan naman sa lag. So napapansin nyo, pagiwang-giwang ako ngayon sa pagmamaneho at kahit nakasteady lang ako hindi talaga matulin yung takbo nito, parang may kati sa leeg ang gago. Medyo bilisan ko lang konti yung takbo ko kasi baka di ako aabot sa mechanic shop. Tatawagan ko talaga si tatay para tulungan ako magtulak sa daan. So sa mga batang hamog dyan na nanonood ngayon, wag na wag nyo ito gagayahin or gagawin sa bahay. Sa labas lang sa bahay. Ayan, so malapit na tayo sa shop at yung gasolinahan na yan yung palatandaan ko na malapit na yung mechanic shop, so kunting kibo na lang mukhang bibigay na ata itong van lintik na yan. By the way, sobrang ganda na nga pala daanan dito lalo na pag naka sports car ka, pero pag ganito dala mong kotse or truck na may sayad pa, hindi talaga magiging maganda takbo mo. Putang inang yan, ito na nga sinasabi ko na wala na naman ang malay yung makina. Di ko alam kung sa gas ba or sa makina, pero sa tingin ko sa makina kasi kakagas ko lang naman kaninang umaga, hayop na yan. Ang swerte lang dito, nakaabot pa ako dito sa shop pero di ko ito mapapasok sa loob, putek. Ayan, o nasa gilid ako ngayon sa kalsada at ayan na yung mechanic shop kung nakikita nyo at okay, so wala tayong magagawa ngayon kundi bumaba. Aray ko! Subukan natin puntahan yung mga mekaniko ng shop kung ano yung maitutulong nila sa akin dito at syempre tingin-tingin tayo sa pagtawid ng kalsada, baka madaganan pa ako dito. Eh di hindi ko na tuloy mapapaayos yun. Ayan, tamang pasok lang tayo dito na parang may-ari lang ng shop. Pero mukhang tahimik ata dito, tangina na lang pag walang tao. Naku, mukhang wala pang tao ngayon mga kahamog. Patay! Ayon, meron palang tao, di lang halata. Hoy, magandang umaga nga pala boss, ano natutulog ka pa ba? Mukhang napaaga ata ako dito sa shop nyo. Di kakabukas na alam namin totally ikaw pala yung pangalawang customer namin ngayon. Ay, pangalawa pa pala akong customer ngayon, akala ko ako na yung pinakamaagang customer nyo. Yes bossing, mga alas 5 na siya naghihintay dito sa umaga at naabutan nga namin dito ni Kibuloy. Grabe naman yung unan yung customer nyo dito, ano yun, vampira? Pero teka lang, tama ba narinig ko na Kibuloy? Yes bossing, Kibuloy po yung sinabi ko. Halika na dito Kibuloy, may customer tayo ngayon. Hoy bossan, ikaw pala yan, magandang umaga na, parito ka yata. Hoy, what's up, may ipapa-restore lang sana ako pero tang ina mo, Kiboy, bakit andito ka? Eh wala boss eh, kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Pambihira, minsan na nga lang tayo magkita, Kiboy, ganyang balita pa maririnig ko.
Di joke lang boss Han, wala nga ako jowa eh. Pamilya pa kaya? Wala nang papatol sa ganitong mukha. Kantado ka talaga Kibuloy kahit saan ka ilalagay. Pero okay lang yan, baka meron ng papatol sa'yo sa tamang oras. Kaso lalaki nga lang. Bading! Bading mo! Bading ka! Grabe ka naman sa lalaki boss, pero kung ganun okay na yon. Bading ka! Bakit ka na, kabading ka na atake yan! Di biro lang boss, pero ano yung ipapaayos mo pala dito? Oo nga pala yung ipapaayos ko dito itong camper van ko, kaso lang di ko na naipasok dito kasi biglaan na lang tumirek yung makina or di ko alam kung bakit na lang namatay, kakagas ko nga lang ito. Oy, grabe naman itsura naman yan boss, parang hinukay mo naman yan galing sa lupa. Oo, nasan ba galing yung camper van mo? Nag-hike kasi kami ni tatay tapos nakita namin yan sa kaligitnaan sa kagubatan tapos meron palang matandang nakatira or pagmamayari dyan. Eh bakit na sa'yo yan boss Han? Basta mahabang kwento Kibuloy, quick kwento ko na lang sa'yo pagkatapos ng mission ko ngayon na ma-restore at ma-renovate natin yan. Ano kaya nyo bang may pasok yan dito, tawagin nyo lang ako pag kailangan nyo ng tulong. Walang problema yan boss, kami bahala dyan. So ito na mga kahamog, ipapasok na nila yung van tapos after nila may pasok yan tatanungin ko pa kung magkano lahat-lahat yung magagasto sa pagpapaayos niyan at sa pag-renovate. Okay. Absent pa naman si tatay ngayon, baka ma-short yung budget ko. Yari. Baka nga sadya pa niya hindi sumali sa vlog ko ngayon para di ko magatasan budget niya. Much later. Naku, buti naman napaandar mo bossing, akala ko itutulak nyo dalawa ni Kibuloy papunta dito. Chinek ko lang sa may bandang ilalim bossing na disconnect lang yung main fuse niya kaya biglang namatay. Pero boss, putang ina, sobrang baho naman sa loob. Ay oo nga pala, pasensya na nakalimutan ko sabihin sa'yo boss. Okay lang bossing, di lang naman ngayon kami nakaranas ng ganyang amoy. Naku, mabaho pala sa loob pre. Ano, sininghot mo ba lahat yung amoy? Nako, sabi nila maswerte daw yung taong nakasinghot ng mabaho ng hindi sinasadya. Swerte sa kamalasan. Putang ina mo Kibuloy, ikaw mag-atris yan papunta sa paayusan. So magkano kaya lahat-lahat magagastos ko nito Kibuloy? Naku boss, kahit kung ako ikaw, kalawang pa lang ng drop mo mamamatay kami kakakuskus niyan. So ano yung pinaka-budget na paraan para maging guwapo ulit yan kahit ano napayag ako? Sa junk shop mo na lang dalhin yan boss Han. Kung mano-mano lang bossing, at kung gusto mo pa yung lumang parte niyan kagaya ng body frame at iba pa, mas makakasave ka talaga. Pero kung gusto mo talaga yung bagong frame or papalitan na lang instead na ayusin natin yung lumang parte niya, mapapagastos ka talaga ng malaki niyan. Ganun ba Kibuloy, siguro yung papalitan na lang kaya natin ito ng bagong body, in short lahat-lahat na lang papalitan, aabot ba kaya ng milyon ito? Para sa akin boss, parang hindi naman ata aabot ng milyon magagastos mo nito kasi since kalumaan na yung model nitong truck. So sa ganyang sitwasyon bossing at kalalang kondisyon, ano pala uunahin yung aayusin? Sa ganyan boss, tatanggalin muna namin yung sa ilalim niya para madali namin mabaklas yung pinaka-body frame niya at sa interior. So ito na mga kahamog, uunahin daw nila babaklasin ni Kibuloy yung pinakababa na mismo ng truck or sa ilalim. Putang ina mo Kiboy, ayusin mo naman sa pag-address, sira-sira na nga yan, sisirain mo pa. Aray ko! So okay na ba Kibuloy, sisimulan nyo na ba ngayon? Yes boss, kung may mataas ka naman na oras ngayon or wala ka ibang gagawin, pwede ka naman tumambay muna dito. Okay.
So ano mga bossing, mukhang di ko ata kayang tumambay dito at maglakad-lakad na lang muna ako kahit saan para hindi ako maboringan. Sige lang bossan, pwede mo din balikan na lang dito pag okay na, may number naman ako sa'yo, pwede lang kitang tawagan pag okay na ang lahat. Sige Kibuloy, kayo na bahala magpaganda dyan, kahit anong ilagay nyo na dyan basta maganda at ako na bahala sa bayad. Sige bossan, mag-iingat ka. So ayun na yun mga kahamog, di ko matiis dito tumambay, so babalikan na lang natin yun ng mga ilang araw siguro para naman ma-surprise tayo sa itsura kahit papano. Commute na lang siguro ako ngayon. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, what is up mga kahamog at magandang tanghali sa inyong lahat, at after 1 week ay tumawag na din sa akin si Kibuloy ngayon, so makikita ko na at makikita nyo na kung ano na yung itsura niya. So hinitid lang ako ni tatay ngayon, tapos ayaw niya pa din masama ulit sa vlog ko ngayon kasi daw titira na naman daw siya ng hollow block. Hoy Kibuloy, andito na ako. Wait lang guys, parang wala ata sila Kibuloy dito, pambihira, parang nagpro-prank lang ata si Kibuloy sa akin Oy bossing, magandang tanghali at Kibuloy, andito na pala kaibigan mo. Hoy bossan, magandang tanghali, buti andito ka na, ano, excited ka na ba makita yung pinapagawa mong camper van? Aba oo naman, almost 2 weeks ba naman bago ka tumawag sa akin. Abay syempre naman boss, pinaghirapan namin yun ni pare at sinisigurado namin na worth it talaga yung babayaran mo. Pero teka, di ko ata nakita dito yung truck na pinagawa ko, saan nyo ba nilagay? Syempre naman boss, binente na namin. Putang ina mong binente ninyo. Di joke lang boss, hindi ka naman mabiro, syempre hindi namin ibebenta yon at andito talaga sa kabila namin nilagay kasi dyan sa kabila ay ibang paayusan. Kupol ka talaga Kibuloy, kahit saan ka mapadpad pareho lang kayo ni tatay. Syempre bossing, ganyan pag mga pogi ganyan ang galawan. Mas tarantado pa nga ako sa'yo, so ibig sabihin mas pogi ako sa'yo. Aba ang galing mo boss ah. So ito na bossing, makikita mo na yung inayos naming camper van. Putang inaangas, ito na ba yung pinakahihintay ko buong linggo? Yes na yes bossing, totoong totoo na yung nakikita mo. Grabe, so ganito pala itsura niya pag normal lang or casual na design lang. Di ako makapaniwala na ganito pala kapogi pag na-restore tong truck. Syempre manang-mana sa mga nag-ayos niyan mga pogi. So ready to go na ba ito lahat Kibuloy? Wala na ba talagang problema dito sa truck? Wala na bossing, lahat ng kailangan mo dyan nilagay na namin, pati nga body frame niyan bagong bago na, at sa sobrang bago niyan pwede ka atang manalamin sa sobrang kintab. So ano yung mga pinalitan yung mga parte dito? Lahat na bossan, kagaya ng body frame, gulong rim, bintana at lalo na sa interior or loob, lahat bago na. Gusto ko makita kung ano yung sa loob at anong itsura niya sa labas. Sige boss, ilalabas ko para makita mo talaga yung kapugian. So ito na yung loob mga kahamog, grabe, sobrang linas at sobrang bango na. So try natin pumasok sa loob kung ano na ang pakiramdam. Wow, grabe, parang mas malinis pa to kaysa sa kwarto ko Subukan mo humiga dito boss, di ba wala ka nang makikitang libag-libag. Grabe, napakahusay nyong mag-restore nitong truck, di ko akalain na mabubuhay pa to muli. So ano pa yung dinagdag nyo dito Kibuloy? Oo nga pala boss, ang mga dinagdag nga pala namin dito ay sa itaas ay may dalawang ilaw left and right, so sobrang lakas niyan kahit multo masisilaw sa gabi niyan. Tapos nilagyan ko na din ng dalawang solar panel para may extra energy at pang emergency light sakaling mawalan ka ng power. So basically mga importante lang yung mga nilagay namin or dinagdag namin dyan. Tapos ang pinaka-last ay ang RVO ng panakip sa init at ulan at magandang tambayan. Grabe, napakaangas naman itong payong na nilagay nyo Kibuloy, sobrang gamit na gamit ito pang camping. Aba kami pa bossing, o diba nagustuhan mo? Swak na swak mag-ihaw ng baboy dyan with music. So pwede ko na ba malaman kung magkano lahat yung babayaran ko dito? Sige bossan, mga 1.5 million lang naman. Sige, barya lang naman pala, deal na yan.
Okay, so maraming salamat sa inyong dalawa, Kibuloy at Bossing. So pwede ko na ba ito mauwi? Maraming salamat din boss. Yes, pwede mo na yan iuwi sa inyo at mag-iingat ka sa kalsada. Malayo-layo pa naman yung bahay mo mula dito. Sige, unan ako sa inyong dalawa. Maraming salamat. Magkita ulit tayo sa susunod. Sige boss, paalam. So ito na mga kahamog, pauwi na ako ngayon sa bahay ko at para makapag-relax matapos ang pag-restore nitong camper van natin. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, so what is up sa inyong lahat at kakauwi ko lang sa aking bahay at kakabihis lang kung napapansin nyo. Wala kaming pakialam! Ayan, so ito na yung camper van na pina-restore natin at galing kay Lolo Chino at gusto ko sana ipasok sa garahe ko kaso lang malaki masyado yung van kaya di ko maipasok. Pero okay lang yan, at least okay na to at napaayos na. Sa tingin nyo mga kahamog, kaya magandang i-design itong camper van para mas mukhang maangas at dagdag kapugian para sa inyo kayang design. So magpo-post ako mamaya mga kahamog ng poll para makapili kayo kung anong magandang i-design itong camper van tapos gagawin natin next time. So by the way, kung gusto nyo pala sumali sa server ko ay mag-download na kayo ng Discord sa Play Store tapos mag-login kayo then join kayo sa server ko para makasali ka sa mga pa-event ko. So mukhang hanggang dito lang muna siguro sa ngayon mga kahamog at maraming salamat sa mga nakasubaybay dyan sa akin at hanggang sa muling pagkikita, paalam. Truck, in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood red every minute road. Wait when the people don't feel when I hit it every time I see a beat. I hit it to the kid and then the body give a fuck about the roots.